So dahil merong ibang mga tao na nagko-comment sa atin na medyo maiksi yung ating pagsagot ng ibang mga question of the week, bibigyan natin sila ng treat. Ito po yung back-to-back question of the week natin. Una-una, yung mga documents kailangan sa iyong first international flight, at kung yung partner mo is from a non-tourist popular country, ano-ano yung mga kailangan mong gawin para hindi ma-offload. Pag-usapan po natin sa video ito. Magandang araw, ako po si Tots, The Accidental OFW, at excited tayo dito sa pagbibigay ng video na ito dahil back-to-back for the first time yung ating question of the week. Siyempre, hindi natin masyadong i-discuss ng mahaba dahil meron na tayong ibang mga videos dito, pero pag-usapan po natin yung una munang question of the week. Any tips for first-time international flight unemployed pero financial stable naman po ako? Ano po yung need na mga requirements? Mabilis ang sagot kung yung purpose mo is tourism, at syempre depende doon sa purpose mo. Yung hihingin na mga documents na sa'yo ay nandito po dito sa video na ito, at makikita natin napakadaming nanood ng video na ito, napakadaming comments at napakadami kong sinasagot hanggang ngayon doon sa video na ito. At nandito po inilagay natin yung mga documents na kakailangan mo kung tourism, yung purpose na i-declare mo kung ikaw ay lalabas ng bansa. Ang financial stability, hindi ikaw yung magde-declare niyan. Hindi ikaw yung sasabihin mo na I am financially stable and therefore hindi nyo dapat pagdudahan yung aking kakayanan na mag-travel. Ito po ay nakikita at makikita ni immigration officer doon sa kabuuang circumstance mo. So kahit nasabihin mo na employed ka at meron kang trabaho, pero makikita niya na baka mamaya hindi kakayanin ng sweldo mo, baka mamaya makikita niya na masyadong expensive yung country na pupuntahan mo, or yung trip mismo, or yung travel expenses mismo na pagdadaanan mo, considering ito yung sweldo or ito yung laman ng bank account mo, etc. So sinasabi nung ating nagtatanong na unemployed siya pero financially stable. Kung makikita ni immigration officer na financially stable ka nga, first time ka magta-travel, pero wala kang trabaho, baka mamaya hindi ka madali doon sa financial stability. Baka mamaya madali ka doon sa rootedness or yung intention to return after your prescribed travel. Yung pangalawa natin na question of the week, hi, yung partner ko po is from Zimbabwe, nearest embassy sa Africa. Aside sa AOS and CFO, ano pa po yung pwedeng i-comply to avoid offload? Thank you. So, dito makikita natin unang-una na ang Zimbabwe ay hindi popular tourist destination. So, magiging red flag agad ito doon sa immigration officer, at syempre, kailangan patunayan mo agad yung relationship mo. Totoo ba yung relationship? Genuine ba yung relationship nyo nung boyfriend mo doon sa Zimbabwe? Baka kasi mamaya, pagpunta mo doon, magkaroon ng problema, at dahil sa sinasabi mo na ang nearest na embassies masyadong malayo doon sa lugar na pupuntahan mo, for example, maging red flag again ito na pagka nagkaroon ng problema, mahirap kang matulungan dahil malayo yung embassy o yung consulate na dapat na pagpuntahan mo kung halimbawa magkaroon ka ng problema. Yung CFO at saka yung AOS, yung CFO kung i-declare mo na partner mo siya at halimbawang in the near future is magiging asawa mo siya, syempre automatic na kailangan mo yung CFO at hindi ka papalabasin unless meron kang CFO certificate. So, para mangyari ito, puntahan po natin yung CFO website. Nandito yung lahat ng information na kakailanganin mo, at kung nandito at mai-issuehan ka ng certificate o yung certificate na sa CFO, magkakaroon ng medyo malinaw doon sa isip ni immigration officer na po pwedeng hindi ka maging victim ng human trafficking dahil doon pa lang sa CFO process ay nasala ka na. Yung affidavit of support, depende po ito syempre doon sa financial circumstance mo at saka circumstance mo as a traveler. Mas maganda na meron ka nito, at kung wala naman, invitation letter na magpapakita na may guarantor or may sasagot ng gastos mo kung hindi mo kakayanin sa sarili mo na mag-travel. So ito po muna yung ating back-to-back.
na question of the week and see you on the next time.